Ang pangalang Jess Lapid Sr. ay hindi malilimutan sa mundo ng Filipino show business dahil maituturing na siyang legend dahil sa kanyang mga naiambag sa pelikulang Pilipino. Si Jess Lapid Sr. ay isang magaling at hinahangaang stuntman noong kapanahunan niya. Subalit hindi niya na inabot ang pagiging senior dahil sa batang edad pa lamang na 34 ay binawian na ito ng buhay. Alamin natin ang totoong nangyari kung bakit nasawi si Jess Lapid Sr. Siya si Jesus Songko Lapid na naging tanyag sa pangalang Jess Lapid Sr. sa larangan ng pelikula. Ipinanganak siya noong October 5, 1933 sa Guagua, Pampanga. Naging kabiyak niya sa buhay si Bella Flake Lapid at nagkaroon sila ng 3 anak. Isa sa kanyang naging anak ay ang kilala nating action star na si Jess Lapid Jr. Si Jess Lapid Sr. ay may nakatatandang kapatid at ang pangalan nito ay Jose o kilala rin sa tawag na Pepe. Si Pepe ay ang tatay ng isa ring action star na si Lito Lapid. Mahusay na kameraman si Pepe at dahil gusto ni Jess Lapid Sr. na umunlad ang kanyang buhay ay inanyayahan siya ng kanyang kuya na lumabas sa pelikula bilang extra. Tumutulong din si Jess sa kanyang kuya sa pagkakameraman. Sa edad na 19, napabilib ang mga direktor kay Jess Lapid Sr. sa pagiging stuntman nito. Ang kanyang angking galing sa mga maaksyong eksena ay talaga namang nakakabilib. Madalas niyang kadobol si Fernando Poe Jr. sa mga delikadong eksena tulad ng pagtalon sa mataas na lugar at marami pang iba. Nakilala din siya sa kanyang husay sa bilis at paggamit ng baril. Kaya noong sinimulan ang pelikulang Laban sa Lahat noong 1958 ay nakasama dito si Jess Lapid Sr. bilang extra. Naging successful ang pelikula kaya nasundan ito ng isa pang pelikula na may titulo na Larawan ng Pag-ibig at kasama din dito si Jess Lapid Sr. Ang naturang pelikula ay pinagtampukan din ni Vilma Santos. Sa kabila ng pagiging artista, ipinagpatuloy pa rin ni Jess Lapid Sr. ang pagiging stuntman kahit ito ay buwis buhay. Dahil ayon sa kanya, mas maraming projects dito at mas marami din ang kanyang kikitain. Madalas nakasama si Jess Lapid Sr. sa mga palabas ni Fernando Poe Jr. kaya naging magkaibigan sila. Dahil nga magaling at mabilis ang kamay ni Jess Lapid Sr. sa paggamit ng baril, siya ay binansagang kidlat. Dumating ang panahon at nagtayo ng sariling production company si Fernando Poe Jr. Nabigyan ng magandang role si Jess Lapid Sr. nang alakin siya ni FPJ na maging kontrabida sa pelikulang Pasong Diablo. Ito rin ay pumatok sa takilya. Ang mga sumunod na pelikula na kung saan si Jess Lapid Sr. ay artista ay naging matagumpay rin. Hanggang sa siya na ang naging bida sa pelikulang Deadly Brothers. Kasama niya dito si Joseph Estrada. Nagkaroon din ng pagkakataon si Jess Lapid Sr. na makatrabaho si Eddie Garcia sa pelikulang Alamat ng Pitong Kilabot. Kung ating bibilangin ang mga pelikula ni Jess Lapid Sr., ito ay umabot sa 121. Dahil nga napakabilis ng kamay ni Jess Lapid Sr. sa paggamit ng baril, nagkaroon din siya ng pelikula na may pamagat na Kardong Kidlat na kung saan ay nakasama ng aktor ang aktres na si Divina Valencia at ang aktor na si Max Alvarado. Naipalabas din ang pelikulang Cimarron Brothers noong 1968. Kasama ni Jess dito si June Aristorenas. Subalit ito na pala ang huling pelikula ni Jess Lapid Sr. Isang gabi, July 13, 1968, ay nagtungo si Jess Lapid Sr. sa isang nightclub sa Quezon City. Ayon sa balita, si Jess Lapid Sr. ay pinaslang at binaril ng maraming beses hanggang sa bawian ito ng buhay. Bakit nga ba nangyari ang malagim na pangyayaring ito? Ayon sa salaysay ng isang babae na nagngangalang Nancy Roman, 10 buwan na ang nakakalipas at may isang grupo ng kalalakihan ang pumasok sa compound ng Premier Productions habang nasa set ng isang pelikula si Jess Lapid Sr. at kanyang pamangkin na si Nancy Roman na isang starlet. Ang naturang grupo daw ay miyembro ng tinatawag na Big Four Syndicate na notorious na nangingikil sa mga artista. Sinubukan ng grupo na kikilan si Jess Lapid Sr. Subalit hindi nagpasindak sa kanila ang aktor. Nang walang makuha ang grupo kay Jess, sinubukan nilang tangayin si Nancy Roman.
Kaagad na lumaban ang aktor at nasampal niya ang isa sa mga lalaki. Nagalit ang lalaki at nagbanta kay Jess Lapid Sr. bago umalis ang buong grupo. Nang sumapit ang July 13, 1968 ay nagtungo si Jess Lapid Sr. kasama ang mga kaibigan sa Patio Flamenco na isang nightclub sa Rojas Boulevard. Nang nasa loob na sila, naramdaman ni Jess na may nagmamatsyag sa kanya na isang grupo ng kalalakihan. Kaya sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan na lilipat sila ng nightclub. Bandang 2:00 ng madaling araw ay nakarating sila sa Lanay Nightclub sa Quezon City. Nang makapasok sila sa loob, nakita ni Jess na sumunod pala ang mga grupo ng kalalakihan. Nakaramdam na ng panganib ang aktor kaya kinausap niya ang dalawang babae na nagtatrabaho sa nightclub na sunduin ang kanyang barkada sa isang malapit na gusali. Nakarating ang dalawang babae sa sinasabing gusali. Nandoon ang barkada ni Jess Lapid Sr. na si Paquito Diaz at iba pang mga kaibigan. Kaagad na tumayo sa kanyang mesa si Paquito Diaz upang puntahan at tulungan ang kanyang kaibigan. Bago pa nakarating si Paquito sa kinaroroonan ni Jess, ay naganap na ang karumal-dumal na pagpatay sa aktor. Pinagbabaril si Jess Lapid Sr. ng maraming beses na mga di kilalang lalaki. Tumakas ang mga salarin. Samantala si Jess Lapid Sr. ay isinakay sa taxi at nasambit pa nga ng aktor na dalhin siya sa pinakamalapit na ospital. Nakarating sila sa ospital subalit si Jess Lapid Sr. ay diniklarang dead on arrival. Matapos ang insidente, nagkaroon ng mga investigasyon. Lumantad din ang taxi driver na naghatid sa mga salarin kung saan sila tumakas at dahil dito ay natunto ng pulisya ang mga kriminal at sila ay ikinulong. Ang biglang paglisa ni Jess Lapid Sr. ay ipinagluksa ng buong industriya ng show business, lalo na ng kanyang pamilya. Ayon sa kanyang asawa, isang responsableng ama at asawa si Jess Lapid Sr. Masakit man, ay tinanggap na rin nilang wala na si Jess Lapid Sr. at ang lahat ng bagay dito sa mundo ay may hangganan. Muling lumabas sa balita ang pangalan ni Jess Lapid Sr. noong 1991 dahil natabunan ng lahar ang kanyang puntod sa Guagua Catholic Cemetery. Ang pangalang Jess Lapid Sr. ay hindi malilimutan sa mundo ng Filipino show business dahil maituturing na siyang legend dahil sa kanyang mga naiambag sa pelikulang Pilipino.